bago pong statement ni si General Torre tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, wala naman siya ng pagkakaisa. At sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw bang nire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC. Which is... Hoy Torre, si Raulo ka ba? Tanong lang. Sinabi mo ba yun na walang utak yung mga DDS? Hanapin ko nga yung video na yun. Sinabi mo yun walang utak yung mga DDS? Mukha ka ng... hindi mo maintindihan yung pagmumukha mo. Mga walang utak yung mga DDS, Torre. Si Raulo ka ba? Tanong lang kung si Raulo ka. Oo, di ba? Discrimination yun ah. Mga DDS kami, wala kaming utak. Ikaw lang ang may utak gano'n. Pangit ka na. Bobo ka ba? ang pinaka-fair daw po sa mga Lagi ko naman na sinasabi nagsasabi sa akin ayoko or nagsasabi sa akin na kahit ano tulad niya may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. Yes, it takes one to know one. Tayo lang yan. Tayo lang yan. Mas bobo pa. Tayo natin. Bobo tayo mas sabi ni Mark. Ng mga profile pictures bring pre-RRD home. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iran. Kaya, pakinggan po ito. Gago ka ba, Torre? Ayusin mo ha? Ayusin mo, Torre. Gago ka ba? Yan, na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit yung pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Okay, sige, Torre. Tuloy. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Anong balang pinagsasabi mo dyan? Ikaw nga, binibigyan mo ng bolo yung mga paliwa. Tuloy, Torre. Usa na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila May kulang. Yun nga mga sabungero yung inuukay ninyo doon sa tal. Yung naghanap kayo ng bulalo doon. May kulang dito, Torre. Discrimination yan, Torre ha. Discrimination, DDS kami. Hindi namin sinabing may kulang ka. Sinabi namin, pangit ka. May ebidensya kami. Tumingin ka sa salamin, pangit ka. Pero hindi namin sinabi may kulang ka. Sinabi lang namin, pangit na yung mukha mo, pangit pa yung budhi mo, pangit pa yung ugali mo. Di ba, Torre? Si Raulo ka ba? Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. Ano ba yung pinagsasabi nito? Kayo lahat nga, Dolomite nga sinisis nyo sa Pangulong Duterte, lahat sa Pangulong Duterte. Di ba? Lahat ng mga natutuklasan ninyo, konektado sa Pangulong Duterte. Pero hindi namin kayo tinawag na kulang-kulang. Bangag, pwede pa. Pero yung pangit, pwede. Tingnan mo yung pumukha mo. Di ba? Hindi ko alam kung yung mga kamag-anak ni Torre hindi pa siya kinakahiya. Discrimination yan, Torre ha. Cyber libel yan. Sinasabi mo may kulang dito yung mga DDS, cyber libel yan. Patunayan mong may kulang dito yung mga DDS. So napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Hindi! Ang narrative namin, pangit ka! Di ba? Magtinda ka na lang ng pare. Aking panawagan na lang Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences. Gago ka ba? Sasama mo kami sa'yo?
Sasama mo kami, Sky, kayo na lang. Ay, hindi ako sasama sa'yo, Tore. Sasama kami sa'yo. Sasama kami sa inyo. Hindi, ayaw namin ng pulburon, ayaw namin ng cocaine. Ayaw namin ng droga. Sasama kami sa inyo. And all those cases that, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring people Huwag mo kaming sasama, Tore. Ayaw namin sumama sa pangit. RRD home. Nasa Hague na eh. Oo. Andiyan na nga yung International Court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa... Naku, ibig sabihin, yung batas sa Pilipinas, Tore, para sa'yo hindi patas. O Tore, maginig ka. Yung batas ng Pilipinas para sa'yo hindi patas at para sa'yo hindi tama. Para sinasabi mo ang batas dito sa Pilipinas walang kwenta. Ikaw yata yung bobo eh. Ikaw yata yung may kulang sa utak. Ulitin natin na sinabi mo ha. Binabastos mo yung Supreme Court o. Binabastos mo yung batas dito sa Pilipinas. International Court na nga ang nagtatry? Oo. Gusto nyo ng tunay na batas? Oo. Gusto nyo ng patas na batas? Oo. Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Oo. Ibig sabihin, tunay na batas yung nasa Hague, patas na batas yung nasa Hague, ang Pilipinas, hindi patas, hindi tunay. Walang yaka, Tore. Ikaw ang bobo. Ikaw ang may kulang sa pag-iisip. Sinabi mong hindi patas, mas patas yung The Hague, tsaka yung batas na nga hindi patas. Ikaw ang nagsimula na tinawag mong kulang dito yung mga DDS. Kaya tatawagin ka namin bobo. Bobo ka. Pangit ka na, bobo ka pa. Eh mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at Bobo ka talaga. ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. O gago nga eh. Wala kasi tingin nila, wala silang yung korte dito sa Pilipinas, walang kwenta. Kasi mga NPA, mga komunistang, mga terorista nagpadala sa kanya doon. Ginamit pa kayo, Tore, ginamit pa yung kung sino-sino dyan. Kaya sa bagay, hindi ka ikaw, sinusunod mo lang yung trabaho mo, naintindihan ka namin. Si yung presidente mong bangag, siya, nakinig siya sa mga nakapalibot. O, sa mga makakaliwa. Ito na ang ating Vice Presidente Sara Duterte. Maginig ka dito, Tore. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga reaction. Mantagin po ninyo, Claire Castro, tingnan mo to, yan o. Fake news yan o. OBP, ayan o. OBP, Office of the Vice President, ayan. Nagpapakain na siya ng mga nagugutom na na-stranded sa daan. Fake news yan, AI lang yan, AI. Oh, Claire Castro, ito pa. Ayan oh. Oh, di ba? Yan oh. Oh, Office of the Vice President po yan, yung bus na yan. Ayan oh. Di ba? Oh, di ba dati pag ganyang panahon, di ba mga ka-reaction dati, mga military vehicle ang mga nagsusundo, naghahatid sa mga na-stranded sa kalsada, yung mga walang masakyan. Ayan po mga ka-reaction, yung bus na minamanage po ng Office of the Vice President. Nasaan yung mga militar? Nasaan yung mga AFP para tumulong, mga Marines? Para tumulong sa mga na-stranded, para yatang wala akong nakikita sa social media. Oh, Claire Castro yan, fake news yan oh. Tapos yan, nagpapakain yung Office of the Vice President oh, nako. Oh, di ba? Yan oh. Office of the Vice President, nagpapakain na po sila oh. Umagang-umaga sa mga na-stranded oh. Isipin mo yan, Claire Castro. Ano yan? Fake news lang yan. Oo, fake news lang. Oo, umpisa na po natin mga ka-reaction ha. Makakalabas na daw po ang Pangulong Duterte dahil nag-usap na po si Kaufman at saka yung, anong pangalan nun? Yung prosecutor. Oo, si Karim Kanyata yun. Nag-usap na daw po sila sa isang bar. Oh, yun, totoo. Nagkita sila sa isang bar at nag-usap sila. Ito po, mga ka-reaction. Baka sinasabi ninyo, nagsisinungaling ako eh. Ito.
Former President Rodrigo Duterte's lead counsel in his international criminal court case, Nicholas Kaufman, confirms to Rappler he met with ICC prosecutor Karim Khan to talk about arrangements for Duterte's request for interim release. He claims the Netanyahu arrest warrant was merely a subtopic. This in contrast to a Middle East Eye report that says he met So nagkita daw po sila mga karyason, ulitin ko ha, tatagalugin po natin ito para maliwanag po sa inyo. Nagkita po sila ni Karim Khan at saka ni Kaufman at nag-usap at nagkasundo na palalayain ng Pangulong Duterte ng interim release ito po. Former President Rodrigo Duterte's lead counsel in his international criminal court case, Nicholas Kaufman, confirms to Rappler he met with ICC prosecutor Karim Khan to talk about arrangements for Duterte's request for interim release. Nag-usap na daw po sila para sa interim release ng ating Pangulong Duterte. Nag-usap sila ha, ito, tuloy po natin. He claims the Netanyahu arrest warrant was merely a subtopic. This in contrast to a Middle East Eye report that says he met with Khan at a hotel bar and warned him that if he pursued further warrants against Israeli officials, it could end up destroying the court. Di ba? So ibig sabihin daw po mga karyason, nagkita po si Kaufman tsaka si Karim Khan sa isang hotel bar. So sinabihan siya ni Kaufman na kapag tinuloy ninyo ang pag-aresto kay Netanyahu, yung Israel po Prime Minister, ay mawawasak ang ating court, itong ICC dapat mawasak na yan, walang kwenta yung ICC na yan. Punyeta yung ICC na yan, walang kwenta yan. Dapat mawasak na yan. Kaufman tells Rappler he asked to meet in Khan's office but had to meet with the ICC prosecutor who was on temporary leave in a hotel. He says the meeting materialized into an agreement for interim release to a certain state. Transitional Justice lawyer Ruben Carranza So nagkaroon daw po sila ng kasunduan na okay lang na bigyan ng interim release. So positive po ha. Nag-usap po si Kaufman tsaka si Karim Khan. Nagkaroon ng kasunduan base po sa Rappler. Hindi ko alam kung fake news to. Rappler po to. Fake news ba Rappler? Hindi ko alam. Basta ito yung sinasabi ng Rappler says Kaufman's arguments that the ICC lacks jurisdiction over Duterte will also benefit Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. In November 2024, the ICC issued an arrest warrant against Netanyahu for the war on Gaza. Asked about this, Kaufman says he is not assuming the Duterte case for Israel's benefit, adding his clients in Israel are not chosen by political affiliation. He adds he told Khan his decision to seek further arrest warrants against Israelis would attract more U.S. Treasury sanctions and could end up destroying the court. Di ba? Sige na, arrestuin nyo na si Netanyahu para mawala na yung ICC na yan. Walang kwenta yung ICC, useless. ICC is a big BS. Kaufman has filed 2 requests on Duterte's behalf, one seeking an interim release and the other to junk the entire case based on lack of jurisdiction. Meantime, ICC spokesperson Fadi El Abdallah says the court can't comment on media reports. Di ba? Yan ang sinasabi natin mga karyasyon. Dahil napapansin na po ni Karim Khan nakakarma na siya. May kaso po ngayon si Karim Khan, yung kabalbalang kalibugan. Yun ang kaso niya. Ito po mga karyasyon. Dumako naman tayo sa ating VP Sara at pakinggan po natin ang kanyang latest interview na kung saan mga karyasyon, marami po siyang pinasabog dito. Kasama na si BBM dyan. Ito po, umpisahan po natin dito. Ma'am, iba po tayo. Sinabi po ni House spokesperson Princess Abante na tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Naku, katungkulan ba yun? Kasama ba sa trabaho ng Vice President na makinig sa Presidente? Grabe naman si Prinsesa Abante. Sabi niya po ay handa ang Kamara na i-welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SUNA. Your comment on this one. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin, makinig. We have the rights. Hoy Abante, anak ni Benny Dila Abante, makinig ka dito. Di ba abugaga ka? Hindi naman. Abugada, di ba abugada ka, Prinsesa Abante? Sana kasulat sa konstitusyon na tungkulin natin makinig sa presidenteng bangag.
Pero hindi naman siya bangag. Ano lang, kumakain ng favorite po niya yung Gold Deluxe. Kaya hindi na ako bumibili ng Gold Deluxe, hindi masarap. Ayaw ko sa Gold Deluxe kasi hindi nila ginawan ng anong tawag doon, ng cake ang Pangulong Duterte nung birthday niya. Kaya hindi ako bumibili, hindi masarap ang pulburon dyan eh. Pero paborito ni BBM yata yung pulburon ng Gold Deluxe. To listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, giniit po ni House spokesperson na ni Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito, ma'am? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Oh, Princess Abante, manahimik ka daw, yung bunganga mo, isara mo. Wala ka naman daw karapatang magsalita sa ICC tungkol sa ICC. Sabihin mo na lang kung anong pinapasabi ni Tamba sa'yo, gawin mo yung trabaho mo, bayad ka naman dyan eh. Oh, taxpayer man yung binabayad sa'yo, Abante. Diba, huwag ka masyadong mag-aasal laso. Huwag ka masyadong mag-aasal hayop. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung anong yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Thank you, ma'am. Ma'am, on other issue po, okay. Sinabi po ni Philippine Ambassador to Princess Abante, wala ka daw kailangan pakialaman patungkol dyan sa nangyayari sa ICC. Masyado kang pakialamera. Bungangerang pakialamera, babae sa'yo, babae ka pa naman. Bakit ka nangingialam sa hindi mo wala kang kaalam-alam? Di ba mga kareaksyon? Hindi naman pwede yun eh, bawal yun, Paul yun. Paul yung Princess Abante eh. the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagkiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. So, mabalik po tayo. O diba,
yung ginagawa sa atin mga karyaso katulad nung pagpunta ni Bongbong Marcos dyan sa Amerika, legal ba yan o illegal? Legal, okay, sabihin na natin legal. Ang gagawin ng Amerika sa Pilipinas, pupunuin niya ng armas, mga pandigma. Anong gagawin niya dito? Makikigere siya sa China? Ba't nandito siya sa Pilipinas, di ba? Yung EDCA site. O, di ba? Ano ba tayo? Nasa ilalim pa rin ng Amerika o wala pa rin tayong kalayaan? Si Marcos Jr. nandun. Si Lisa Araneta nasa Saudi Arabia. Nag-Saudi na lang. Siguro nahihirapan na sa buhay, ano? Ito namin pag-recognize sa Benny Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo, dapat po Dito naman po tayo mga karyason, dito naman yan. Ito. Ito maganda to maganda yung sinabi dito ni Bipo Sara Pakinggan po natin Ito, tanggalin na natin. Ayun, no. Diba, para umuusad na tayo sa ating vlog. Ito po mga karyason mag-react po tayo dito Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, huwag kang pa-react lang dyan mga karyason. Mag-subscribe ka na para maging parte ka na ng Reaction TVPH movement. Movement talaga, movement Movement. File ng kaso. kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa po sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias Rene? No, ang daming, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action sa totoo lang under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, ang dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan, Teka lang, Ontiveros, makinig ka dito. Ikaw, ang dami mong pinailan na kaso sa mga banateros. Kung sino-sino pinailan mong kaso, ikaw, Ontiveros ka. Tawagin mo si Llamas. Hello, Llamas. Di ba, BFF kayo ni Ontiveros? Walang nangyari sa inyo? Totoo. Yung totoo, walang nangyari, okay. So, kung walang nangyari sa inyo, Llamas, di ba BFF kayo ni Ontiveros? Pag-isabihan mo nga si Ontiveros, gumaya siya kay BP Sara. Si BP Sara, kahit maraming nag-criticize sa kanya, mga critics, hindi siya nagdidemanda ng mga critics. Itong si Ontiveros, nasabihan lang siya na binayaran niya ng 1 million itong si alias Rene. Tapos, nag-comment lang yung mga vloggers. Dinimanda niya lahat, di ba? Ano ba yung ganyan mga ugali ng mga malalandi, Pero hindi ko naman sinabing malandi si Ontiveros. Hindi ko naman sinabing malandi. Yung ugali lang yan, ganyan. Mga sensitive. Ganyan ba talaga si Ontiveros nung kasama mo ba? Hello? Kala ko ikaw si Llamas. Naku po. Yung palang yung bantay ko sa mga manok kong panabong. Baba mo na. Nagkamali ako. Kala ko si Llamas ka. Pakainin mo yung mga palagyan mo ng vitamins. Ilalaban natin yan. Hindi yung kaya hayatong ang iba yun. Iba yung walang nawawalang sabungero. Basta ilalaban natin ang sabong yung mga sabungero natin. Sabungero. Kalimutan mo na. Babay. Yun. Yung palang yung tagapakain ko ng mga panabong ko. Kala ko si Llamas daldal na ako ng daldal. Kala ko si Llamas, hindi pala si Llamas yun. Di ba? Ontiveros, makinig ka dito ikaw. Demanda ka ng demanda sa mga nag-criticize sa'yo. Para kang para kang aliport Para lang hindi ko sinabing aliport ka. bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas So, mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, Ontiveros left the chat.
Ontiveros, o diba? Ganyan talaga dapat sport ka lang, Ontiveros. Di ba, anday ikaw na ano ka lang ni alias Rene, dinimanda mo si Banat ba? Di ba, dinimanda mo kung sino-sinong mga vloggers. Kung sino-sino pa yung mga dinimanda mo. Di ba mga karyason si Ontiveros? Oy, Llamas, ayusin mo si Ontiveros, di ba best friend mo yan? Sabihin mo sa kanya, senadora ka. Kapag mayroong nagkikriticize sa'yo, normal lang yan, huwag kang balat sibuyas. Oo, huwag kang balat sibuyas, mabuti pang wala ka ng balat. Duterte! Pinapatawa katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Duterte! Pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Na-declare naman. Pagod kayo sa biyahe. Nainip at naulanan. Wala nang We are waiting for ano ma'am, December of next year. UK. Para yun sa President sa soon sa 2028 for President Sara namin. Sabi ni ano kanina, napag-usapan namin yan eh. Launching na ang UK. Naku po mga karyason, nababaliw na si Ontiveros niyan. Diba, nawawala na siya sa sarili niya. Sabi niya, si Llamas. Oy, Llamas, puta mo dito, Llamas. Diba, magkwentuhan tayo, Llamas. Hindi kwentuhan lang, kwentuhan. Diba mga karyason, ganyan talaga ang buhay. Oh, dito naman tayo ha. Maraming mga komento si BP Sara ngayon. Mga magaganda Portraits yan siya ng mga Pilipino. Nakinainomduman ka itong gitabang ni Pastor Kibuloy sa panahon sa election ni BBM. Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, nagsimbahan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos. Ngano di ay? Kaya yung administrasyon na nag-ipit siya karon pa sa Sila mangga nga. Di mo ba mangga talaga, mangga? Mantakin mo yan, tinulungan ka niya nung panahon ng pagtakbo mo na senador. Tapos ganyan ang ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Di ba, hindi makakalimutan ng tao yan, mga Marcoses kayo. No more, never again. Yung mga dilawang bulok, mga pinklawang umaalingasaw dyan. Mga walang iya kayo, kakampi nyo ngayon si Marcos. Si Marcos! Manggang maasim. Any comment lang ma'am nga, ang President sa America is i-invite si PBB before seasonan. Supposedly, wala ka pa rin ma'am, invite sa pagkakas sa I-invite siya? yes, Asa ang pinakalit. invitation letter? I-invite sa Intriga. So, muna siya ma'am. Any comment po na? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? No. Sige ma'am, diretso mo. Ma'am, pwede Naku, peki yata yung pagpunta niya sa Amerika. Wala yata ang invitation letter, naku. Naku po, malaking issue yan. Ulitin natin ha. I-invite siya? Yes, Asa ang pinakalit. invitation letter? I-invite sa Intriga. So, muna siya ma'am. Any comment po na? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? No. Naku, Bongbong Marcos. Peki pala yung peki pala. Yung invitation letter mo daw, wala. Oo.
Asan yung invitation letter? Nagpumilit kaya yata ang pumunta dun eh. Hindi pinatawag talaga. Dahil yata kay kay Palaka. Dahil dun sa kay Tantongko, baka yun. Baka nasermonan siya ng amo niya. Di ba? Baka nasermonan siya ng amo niya ito. I-invite siya. Yes, Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, na dumaan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni Naulit lang po, naulit lang. Eh kasi dito kaklaruhin po natin kung yung invitation letter ay totoo o hindi. Para yata niloloko tayo ni Bongbong Marcos, wala naman yata ang invitation, pumunta siya dun eh. Oh, ito. President Marcos. Ngano di ay? Kaya yung administrasyon na nag-ipit siya karon pa sa buko. Ano sila? Mangga nga. Manggang maasim. Any comment lang ma'am nga, ang President sa America is i-invite si PBB before si Soren. Supposedly, wala ka pa rin ma'am, invite sa pagkakang sa I-invite siya? Yes, Asa ang pinakalit. invitation letter? Intriga. So, muna siya ma'am. Any comment po ma'am? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? No. Kasi Sige ma'am. Diretso mo. Ma'am, pwede mawatana kung anong God ka na. Ang mga tao ba, curious lang sila. Mga reaction, para yata ang Peggy yung pagpunta niya doon. Wala daw invitation. Nasaan daw yung invitation letter? Nako. Ay, nako. Malaking issue yan. About ni Attorney Rocky nga nung atong last Saturday wala siya. Invited ba daw siya atong event? Wala man natay isa-isa giimbita na tanan invited. Oo. And everybody are Welcome. were Yeah. everybody welcome. In fact, dito sa ano bang tawag, Duterte Street, welcome lahat sa lahat ng rallies. Yes. Welcome lahat. In fact, nasaan na yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin. Correct. Ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digong. Yes, opo. And then, I hope na magkaisa din tayo. Oo. Tapos kung gumamit tayo by analogy, parang parang mag-asawa. 'Di ba sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo. Meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo. Oh, narinig niyo na Maharlika. Tsaka yung si Joey De Vere. Tsaka yung kung sino-sino nag-aaway dyan. Si Madam Cathy Binag, si Joey De Vere, si Attorney Trixie. Lahat kayo mga nag-aaway-aaway, mga walang iya kayo, mag-ano na kayo, mag-usap-usap na kayo. Ayan o, sinabihan na kayo ni VP Sara. Si Attorney Harry Roque.
Di ba? Huwag kang masyadong parang palat sibuyas. Sige, mag-away-away na kayo. Hindi. Mag-usap-usap na tayo. Meron naman tayong isang tinatayuan Duterte. Pero, ba't ganyan kayo? Pera lang yan. Bigay nyo na lang sa akin kung namang problema kayo sa mga nakuha nyo sa mga OFW. Ipadala nyo dito kay Reaction TVPH. Pang hotel ko. Oo, i-hotel ko yung ex-girlfriend ko. Ngayon, asawa ko na. Magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak. Correct. Na kailangan kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano man tawag niyan? Concern. Gawa na lang ng Primary- kung ano man ang problema. primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Eh ganun din yun sa atin. Marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Exactly. Ang importante dito ay si President Duterte. Amen. Ganun yun. Thank you, ma'am. Parang Kayo, hindi kayo mga importante. Wala kayong importante dito ang Pangulong Duterte. Tama naman yun. Tama yun, tama. Hindi ko naintindihan, Bay Pisara. Pakiulit mo sa next meeting natin, ha? Hindi ko masyado nag-gets. Slow ako, slow eh. Dito muna tayo. Dito po ito maganda rin ito sinabi niya dito eh. Kailangan reaksyonin natin lahat yan. wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinpublish ba namin ang petition ng House, namin? nag-release ang House of No, Representatives. ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yun ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any questions? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam ng Teka lang, Bustada, teka lang. Ibig mo sabihin yung House of the Representative binabasos yung Supreme Court? Ibig mo sabihin hindi makikinig yung House of the Representative sa Supreme Court ba? Para yatang mas makapangyarihan na yung mga House of the Representative. Nagmamatigas sila sa Supreme Court, ganon. Hindi sila susunod sa Supreme Court. Aba, para yatang ibang usapan yan Mali yun, di ba? Mali yun. Sumagot kayo sa Supreme Court. Otherwise, delikado yan. Pag sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment ninyo, wala. natin na meron po isang propose na protocol. Nagpropose na investigahan po yung Dolomite Beach na dahil na ito po ang pagbabaha sa Metro Manila. So marami pong ulit baha ngayon. Baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach
isa po sa mga projects ni Pangulo. Binibintang lahat sa Pangulo Duterte eh. Kahit yung baha na to, binibintang pa rin sa Pangulo Duterte. Yung Dolomite Beach daw ang may kasalanan ng pagbaha sa Maynila, sa buong Pilipinas. Yung Dolomite Beach, ganun, grabe. Yung Dolomite Beach ang buong Pilipinas bumaha dahil sa Dolomite Beach. Baha ba sa inyo? Wala kayong ilaw, wala kayong pagkain, mataas ang tubig. Oh, uminom ng banayad whiskey. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa or lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful for this program na na-extend pa siya. Yes. Oh, well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin. So as long as magagawa namin ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nakikater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay. Pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you, VP. May bago pong statement si General Torre tungkol sa mga DDS. Wala daw utak. At saka mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, wala naman ito na pagkakaisa. At sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw bang nire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC. Which is Hoy, Torre, si Raulo ka ba? Tanong lang. Sinabi mo ba yun na walang utak yung mga DDS? Hanapin ko nga yung video na yun. Sinabi mo yan, walang utak yung mga DDS? Mukha ka ng hindi mo maintindihan yung pagmumukha mo. Mga walang utak yung mga DDS, Torre. Si Raulo ka ba? Tanong lang kung si Raulo ka. Oo, di ba? Discrimination yun Mga DDS kami, wala kaming utak. Ikaw lang ang may utak gano'n. Pangit ka na. Bobo ka ba? ang pinaka-fair daw po sa buong mundo. Lagi ko naman na sinasabi nagsasabi sa akin ayoko or nagsasabi sa akin na kahit ano tulad niyan may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. Yes, it takes one to know one. Tayo lang yan. Mas bobo pa. Tayo natin. Bobo tayo mas sabi ni Marcos na yung tubig. Ito ha, ipunin.
comment pa natin sa pagsiyo. Anong comment mo doon? Ano? Yan ang resolve niya para Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Umiinom na siya ng tubig baha. Opo. Nakita niyo yun. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, Hoy, Tore, bobo! okay lang. Kasama ba sa option kay PRRD ang kuwan? Ang suggestion ni Atty. Harry Roque katong domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Okay. Ma'am, At alam ni Attorney Harry Roque yan. Alam niya dahil ilang beses na yan napag-usapan. Ma'am, na kay na hinumduman nga abang ni Pastor Kibuloy sa panang sa eleksyon kay BBM. O importante Oh, tama na, yun na. Manggagamit, boy, Tore! Bobo ka! Hindi, matalino ka. Matalino ka sa mga walang utak. Oh, ikaw na pinakamatalino kasi kasama mo mga bangag. Di ba mga Ariaso, si Roque si Tore, bobo daw yung mga DDS. Yan ang tawag sa inyo. Matalino? Okay, tignan natin. Hindi pa tapos ang laban, Tore. Huwag kayo masyadong mag-party-party at mag-ano-ano, ha? Ang kamay ng relo ay umiikot. Ang gulong ay umiikot pag hindi flat. Ang ulo ay ginagamit, hindi bobo. Tore, akala ko, Tore, ang bobo ay si Atty. Gadun lang. Walang yaka, nagpahalata ka pa. Anyway mga Kariaso, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating mga ganda reaction video na ito. Huwag po niyo kalimutan mag-subscribe, like at share ang bawat video natin. Mag-subscribe ka na, Tore. God bless you all. Shukran. Duterte. Bobo si Tore.